Kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Halina tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon po ay ginugunita ng ating inang simbahan, si San Antonio de Padua, isang pari at tagapangasiwa. At upang tayo ay maging marapat na makasalo sa ating banal na pagdiriwang, ating pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, madawa-nawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Elias kay Akab, "Lumakad ka na, maaari ka nang kumain at uminom. Naririnig ko na ang lagunos ng ulan." Samantalang si Akab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa taluktok ng Karmelo, sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, "Tumaas ka pa ng kaunti at tumanaw ka sa dagat." Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. "Wala po akong makitang anuman," wika ng utusan. "Ulitin mong makapito," utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan. "May nakikita po akong gapalad na ulap na pumapailang lang mula sa dagat." "Madali ka," sabi ni Elias. "Sabihin mo kay Akab na singkawan ang karwahe at lumusong kaagad. Baka siya'y hindi makaalis dahil sa ulan." Kapag dakay nagdilim ang langit sa kapal ng ulap at biglang bumuhos ang malakas na ulan, sumakay si Akab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Kinasihan si Elias ng kapangyarihan ng Panginoon. Inililis niya ang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ng hari hanggang sa pagpasok sa Jezreel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. O Diyos, dapat kang awitan. Sa Siyon ay papurihan. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupait, tumataba yaong lupa.
Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na pag-ulan ay lumambot yaong lupa. Kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa. At saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan. Naghahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Magutos ka ni Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na nung una ay inutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Sa kanyang ay humamak ay mananagot sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasa apoy ng impyerno. Kaya't kung maghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob ka sa iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harapan ng dambana at makipagkasundo sa Kanya, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsasakda laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon, bago ka pa niya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay ka niya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po mga kapatid ay kapistahan ni San Antonio de Padua. At sino ba si San Antonio de Padua at bakit natin siya kailangang ipagdiwang at bakit natin siya kailangang makilala ukol sa ating pananampalataya? Alam niyo po, ang kasaysayan ng buhay ni San Antonio de Padua, nagsimula po siya bilang mayamang pamilya. Galing siya sa mayamang pamilya sa Padua. At ano po ang naging gawain ni San Antonio de Padua noon? Siya po ay isang
sundalo, mamamatay tao, sapagkat ang isip niya, akala niya, ang pagpatay, ang pagsakop ng mga kaharian at mga lupain ang siyang magbibigay sa kanya ng katanyagan, kasikatan, kayamanan at dahilan para magkaroon ng malakas na kapangyarihan. Pero mga kapatid, palaging merong turning point of events. Nung natagpuan niya ang Diyos, siya po'y nagpari. At nung siya'y nagpari, mga kapatid, hindi lang siya naging ordinaryong pari. Naging mahusay siyang mangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, nung naging santo siya at nung tinignan ng labi ng kanyang bangkay, hindi nabulok ang kanyang dila sapagkat ginamit niya ang kanyang dila upang ipalaganap ang kaharian ng Diyos, ipalaganap ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo mga kapatid, si San Antonio de Padua din ay patron ng mga nawawala. Kaya po tatanungin ko po kayo, may nawawala ba sa inyo? Meron bang nawawala? Father, depende po kung may snatcher o may magnanakaw, baka may mawala. Pero mga kapatid, hindi ba? Bakit ba merong nawala? Bakit ba merong nawala? Kasi mga kapatid, merong kumuha. At patuloy nating hinahanap ito. At ano-ano ba ang mga nawawala sa atin? Unang-una, nawawala ang mga material na bagay. Yan ang kinabubuhay ng mga tao. Pero kung yan ang hinahanap natin mga kapatid, hindi mo talaga matatagpuan ang totoong kayamanan. Sapagkat ang hinahanap lang natin ay ang layaw ng daigdig. Pero kung tatanungin ko kayo, meron bang naghahanap sa inyo dito sa Diyos? Meron ba naghahanap sa inyo sa Diyos? Itaas ang kamay ng mga naghahanap sa Diyos. Very good. Lahat po tayo naghahanap sa Diyos. Pero isipin po niyo ito, tumanda tayo. Tumagal tayo sa pananampalataya. Pero sabihin po ninyo sa akin, nagsalita ba ang Diyos sa inyong buhay na hinahanap ninyo? Di ba madalas hindi? Di ba madalas wala siyang sinasabi? Pero kahit na hindi natin matagpuan ng Diyos, pero hayaan mo ang iyong sarili na magpahanap sa Diyos sapagkat tayo tao at limitado. Hindi natin kailanman mahahanap ang Diyos, pero ang Diyos kaya kang hanapin kahit saan ka magtago. At yan mga kapatid ang tinuturo sa atin ng kapistahan ni San Antonio de Padua. Oo nga, siya'y patron ng nawawala. At lahat po tayo nawawala sa pananampalataya. Bakit tayo nawawala sa pananampalataya? Katulad ng mabuting balitang napakinggan natin sa araw na ito. Galit, puot, inggit. Yan ang mga bagay na nakapagsisira sa relasyon sa tao. At nawawala tayo sa Diyos kapag tayo palaging galit, naiinggit, at gumagawa ng kasalanan. Pero ano po tinuturo sa atin ng mabuting balita ngayon sa araw na ito? Hindi ba't kung natagpuan natin ang kaharian ng Diyos, kung natagpuan natin si Kristo Jesus, hindi ba't tayong lahat iiwan natin ang paggawa ng masama at tayo magiging karapat-dapat na mapabilang sa kanyang pinaghaharian sapagkat ang natagpuan natin ay ang Diyos na mabuti at pananatilihin natin ang Diyos na mabuti sa ating buhay sa paggawa natin ng kabutihan sa ating kapwa-tao. Kasi mga kapatid, kung tayo'y naghahanap sa Diyos at palaging pangit ang nakikita natin sa ating kapwa-tao, huwag nyo nang tingnan yung muka. Pero alam nyo mga kapatid, sa kabila po ng lahat ng ito, ang tanging nakikita lang natin at tanging matatagpuan natin ay ang Diyos na nagmamahal sa atin. Hindi ka pinagdamutan ng Diyos. Hindi ka pinagkaitan ng Diyos. At hindi kailanman ang Diyos tumalikod sa iyo. Kaya panatilihin mo ang pagiging mabuti.
Dahil sa pagiging mabuti mo, ang Diyos ay makakapiling mo parati. Kaya po mga kapatid, sa pagkapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eucharistia at sa pagdiriwang natin ng paggunita sa kapistahan ni San Antonio de Padua, matagpuan nawa natin ang totoong kabutihan, matagpuan nawa natin ang totoong daan at sabihin natin, Panginoon, hindi man po kita matagpuan, pero alam ko po, kaya mo kong matagpuan at mapabilang sa iyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos upang makapaghatid sa sanlibutan ng kaligayahan, ng pakikipagkasundo, tayong mga nakaranas ng kanyang pagpapatawad. Sa bawat panalangin ating itutugon, Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang simbahan naway maging tunay na sakramento sa sandaigdigan sa pamamagitan ng pakikipagkasundo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Yaong mga taong sumumpang manungkulan para itaguyod ng matuwid ang katarungan at kalayaang pangtao, naway hindi magparatang at maghimagsik. Sa halip ay kilalanin at supilin ang kasalanan sa kanilang sariling mga puso. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang mga mag-asawa na magkalayo ay maging malayo ang kalooban sa isa't isa, naway matutong magpatawad, umunawa at kalugdang muli ang isa't isa. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Tayo naway hilumin sa ating pagmamataas at maging mapagkumbaba na tanggapin ang ating pagkukulang at pagkakamali para mamuhay tayo ng mapayapa na kapiling ang ating kapwa. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang mga pumanaw naway mabuhay sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Tahimik nating itaas sa Diyos ang ating mga kahilingan at panalangin para sa banal na misang ito. Ama naming nasa langit, ilayo mo kami sa katigasan ng aming puso at ipaubaya mo na lagi kaming maging handang lumapit sa pakikipagkasundot hilumin ang anumang uri ng pakikipaghiwalay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming mga gumanap sa paghahang ito'y puspusinawa ng kaloob ng Espiritu Santo na kaliwanagan ng pananampalatay lubusang sumikat kay San Antonio para sa kadakilaan mo ay maihayag sa pamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Antonio'y pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Yesu Kristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy mapaghanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid po naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, si San Juan Bautista na ating patron, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahang makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang
ay dumalangin sa pagbubunsod ng pangaral ni San Antonio de Padua upang mamalagi nawang tumatanaw ng utang na loob sa kinamtan naming iyong mga dinulot sa pamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po sa inyo pong lahat na mga nagsimba, nag-alay po ng pamisa, mga naglingkod po dito sa ating parokya at pambansang dambana, maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, paglayinin niyo ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Parang mo ang aming buhay at kaligtasan. So, Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. So, Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. So, Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin. So, Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. So, Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin.